Ano ba? Yun. Okay, 5 na. No? Let's answer this one. A shopkeeper purchase an article, no? Article for $180 and sell it to $5. What is the markup? Anong bigay mo? Ha? Let's answer this one, no? Ano daw yung percentage markup, no? So, minsan ginagamit natin dito is yung P equals BR. Okay, paborito natin formula. Para saan yung P? Percentage. Thank you sa mga nag-share ng live natin, no? Percentage. Ito yung base. Ito naman yung rate. Okay, itong rate, ito yung naka-percent, no? Tapos ito naman base, ito yung whole. Ito naman yung part, no? Part. Okay? Ngayon, sabi niya, ang hinahanap natin daw, what is the percentage markup? No, ibig sabihin, sa mga choices naman nakikita nyo, naka-percent yung hinahanap natin. So, ito yung rate yung hinahanap natin. Okay? Ngayon, ano bang hinahanap natin dyan? So, ang gagawin mo una dyan, para mahanap mo tong rate na to, is, kunin mo muna yung itinaas niya na pera. No? Itinaas niyang pera, magkano yun? 225 minus 180. Okay? So, minus mo na lang dito, ganyan. 5. Tapos, pahiramin mo muna, borrow, magiging 1 na lang to, tapos magiging 4. Dito, 0 na. So, 45. Okay, itong 45 na to, ngayon, ayun na yung itinaas niya. Okay, ngayon, gagamit mo itong formula na to. No? So, gamitin mo siya. Okay, ito, parte lang yan ng kabuuan na to. No? Parte ng kabuuan. So, ibig sabihin, percentage lang siya kasi part nga lang siya. So, 45, gagamitin mo yung formula, di ba? PBR. Ngayon, ito 45. Tapos, yung base mo, ito, yung una mong value, yung 180. Di ba? Kasi dyan mababase kung gaano nga ba kinalaking percent, no? So, magiging R. Tapos, divide mo both sides by 180. Divide mo both sides by, makakancel mo ngayon. So, matitira mo dito is 45 over 180 equals R. Ngayon, burahin ko na yung parte dito, no? Okay? So, yung R mo daw is equal to 45, 180. Ngayon, nakita ko naman, no? At alam ko naman na nadidivide pareho yun sa 45. So, i-lowest term ko muna siya. Nadidivide sa pareho ng 45, tama ba? Cancelin mo to, matitira sa as is 1. Dito naman sa baba, 180 divided by 45 is ilan yan? 4. No? Para lumiit yung aking value. No? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. No? Very good. Okay, and then, doon na tayo mag-divide. Okay? So, pag ganyan, ilang 4 makukuha mo sa 1? Wala. Dagdagan mo dito na isang decimal. No? So, ilang 4 makukuha mo sa 10? 2. Multiply mo yun, magiging 8. 10 minus 8. Di 2. Dagdagan natin ng isang 0 para mawala. Ilang 4 makukuha ko sa 20? Di 5. Multiply mo, magiging 20. So, magiging 0 na. So, 0.25, no? Yung sagot natin. Yung 0.25, galaw mo, 1, 2. No? Para maging percent. So, very good lahat naman nagsagot ng letter B, ay yung sagot natin. Kung hindi nyo man nakuha, meron pa tayong maraming problem. No? Okay? Next. Number ano pa lang? Number 2 pa lang. Ayan, number 1. Okay? Thank you sa mga nagpo-follow sa atin. Welcome, no? Mga students natin. Number 2. Okay? If the mark price, ilan na nagsagot? Ayun, good evening. Hanggang ilang items? 40 items tayo ngayon, no? 450. Pabak muna yung screenshot ako, sir. Okay.
Screenshot mo na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, number 2. If the mark price, thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Nagsisend ng gift and nanonood and nagtatap na. If the mark price of a shirt is 500, shopkeeper gives a discount 10%. What is the selling price? No, so gagawin mo dyan, pwede mo laging gamitin tong ano natin. Pwede mo laging gamitin tong PBR. Okay? Okay, ngayon, gagawin mo, sabi niya, eto ha, kung sakaling alam mo naman yung gagawin, kahit hindi mo to gamitin. O, sige, kunyari gamitin mo yung alam mong gagawin, no? Sabi niya, diniscountan ka ng 10%. Madali lang naman kunin yung 10% niyan, di ba? Ang 10% ng 500, yung ginagawa mo dyan, dinidivide mo lang sa 10, makukuha mo na siya, 50. Okay, ngayon, 500 yun, ima-minus mo kasi nga diniscountan ka. No? So, magiging 0, pahiramin mo to ng isa, magiging 10, magiging 5. Ito naman magiging 4, magiging 450. So, ang sagot dyan, very good, no? Letter A. Okay? So, ayun yung isa. Pero, ito naman yung by concept. Para mas maintindihan natin, malay nyo, hindi naman 50, baka lang hindi naman 10% yung ibigay. So, ang gagawin mo dyan is, ito yung base mo. Yung base mo, no? Base. Okay? Ito yung pinaka-original value mo kasi, di ba? Original value. Sa problem na to, original value. Ngayon, ang magiging rate mo kasi dyan, di ba? 100% yan. Di ba? Yung 500, nagre-represent ng 100%. Ay, wala po. Ang mga nakakatamang sagot, sila dapat ang magbibigay ng gift. Na, thank you po, no. So, yun, ngayon, binigyan ka ng discount. Binigyan ka ng discount. No, ilan yung binigay sa yung discount? Binigyan ka ng 10% discount, kaya ima-minus mo yun. Thank you po sa nag-send ng gift, Sir Dominic, no, sa Casinyo. Thank you po. Minus mo ng 10%, magiging 90% na lang. Okay? So, ibig sabihin, itong 500 mo, binigyan ka ng discount na 10%. Yes, pwede ito sa CSE, no? Tapos yan, magiging, itong 90%, kailangan kasi itong R mo is naka-decimal, no? Magiging 0.9. So, multiply mo na siya ngayon dyan, no? So, ay, may tumatawag. Sino yan? Wait lang ha, tumatawag si mama. Hello? Uy, naka-live ako sa TikTok. Naka-live ako sa TikTok. Huwag ka masyadong maingay. Naka-live ako ngayon sa TikTok. Maingay. Naka-live ako sa TikTok ngayon. Ingat kayo. Mag-ingat kayo dyan. Lakotsera kasi kayo eh. Ingat. Naka-live ako sa TikTok, number 2 pa lang ha. Sorry. Ingat, Neng. Ma. Baha daw ba sa Santa Maria? Ayan, hello, sorry. Sila mama kasi naglakwatsa. Ayan, nandun sila sa ano ngayon, Bukawi exit ba? Napauwi sila. So ayan, multiply na lang natin, no? Tinatanong nila kung bakit daw ang traffic doon sa may Bukawi exit. Hindi ko alam, naka-live tayo eh. Multiply mo. So 0, 0, 450. Tapos isang decimal kaya magiging 450. Pasalubong Jollibee. Nagdadaya. Ewan ko sa sila kumain eh. Basta galing sila na kung saan. 450, very good, no? Nakuha natin, okay? Number 3. Okay, screenshot na. Thank you po sa Romney sa pag-send ng gift, no? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Pasensya na, no? Tumawag lang sila mama. Galing sila sa Pampanga kasi. No? Very good, yung mga nakatama. Number 3. A trademark mark his goods 40% above the cost price and allows a discount of 10%. What is his gain percent? Thank you sa mga nagpa-follow, nag-share. It's me, Mary02. Thank you po sa pag-share ng live natin. Mga nagpa-follow. Hanggang 40 tayo ngayon. Saktong pacing lang naman yung ginagawa natin, kaya hindi naman tayo siguro gagabihin, no, ng gusto. And sabi ko nga, ang topic natin ngayon is markup and discount and simple interest, no? Sa mga bago ngayon, ina-upload natin yung ating mga live. No, nag-upload ako ngayon eh. Dun sa YT natin, no?
Hanapin nyo lang din Sir Tokwa. Okay? So, sige na, pag may isa sa Sir Pa. Sir Pa, good evening. 26%, no? Isa na, oh. Pag may limang nagsagot, dun ko lang sinasagutan, no? Okay, para involve yung ating, no? Involve kayo, kasi ayoko namang hindi kayo nagsosolve, no? Na ako lang nagsosolve. Ano yun, no? Ang mathematics kasi is more on practical, no? Kailangan natin siyang i-practice. Okay, dalawa. Sir Ronaldo, thank you po, no? Okay. Sir, para sa CSE, yes, pwede ito sa CSE, pwede sa UPCAT, pwede sa lahat ng exam na entrance. May calculator. Nasa sa inyo na yung kung gagamit kayo ng calculator o hindi, no? Okay? Okay, lima na nagsagot, no? Sabi niya, si trader, ano sabihin ng trader, yung nagtitinda, o no? Sa atin, tindero or tindera, ang tawag natin dyan, di ba? Tindera or tindera. Mark his goods as 40%, or seller, no? 40% daw yung tinaas niya, no? Above the cost price and allows a discount of 10%. What is his gain percent, no? So, kung ganito yan, tinan nyo. Yung una mo, yung unang tinda mo, base yung tawag doon, di ba? Yung original price. Original price mo. Original price. Base mo yun, di ba? Ngayon, kung gagamitin natin itong formula na to, yung paborito natin formula, yung base mo, eh, dyan tayo magbabase. General questions. Hindi, ano lang to, tatlong topic lang to. Yung markup, discount, tsaka yung simple interest. Ayan lang yung tatlong topic na to, ha. Ngayon, dito tayo magbabase kung gano'ng itinaas niya. So, ang gawin natin, di ba yung rate natin, gawin mo 40%. So, di ba 100% yung original mo, dagdagan mo daw ng 40%. Okay? So, nag-up siya ng 40% eh. Okay? Ngayon, ang gagawin mo, allows 10% discount, no? So, yung magiging bago mong 140%, gagawin mo siyang decimal. No? So, magiging ilan na? Times 1.4. Ito na ngayon yung bago mong presyo. Okay? Ngayon, ang gagawin mo is didiscountan ka nga lang din ulit, no? Didiscountan ka ulit ng bago, no? So, magiging P mo dyan is 1.4 BR. Ngayon, yung magiging bagong R mo na naman is 100%. Diniscountan ka na naman ng ilan? 10%, no? Magiging 90 ka na ngayon. Ngayon, yung R mo na to, magiging 90 naman siya. So, i-move mo ng dalawa, magiging 0.9. So, 1.4 B, tapos 0.9 naman siya. Ay, bakit ko pala sinama yung R kanina? Wala na pala yan dapat, no? Kasi 1.4 na nga siya. So, magiging 0.9. Ngayon, i-multiply mo yan. Tanggalin ko na to, ha? Magiging 1.4 times 0.9 times B. 1.4. Ay, thank you po, Sir Makoy, sa pag-send po ng rows. No? Thank you po. Multiply mo yan, magiging 6, magiging 3. 36 ba yung 9 times? So, yes, 36. No? Times 9, magiging 12. And then, ilang decimal yan? Meron ka ditong isang decimal, meron ka din ditong isa. Okay, so, ang magiging yung mangyayari doon is 1.26. Ngayon, may B ka pa. So, 126B. No, originally, yung B mo is ilan? Ang originally B mo is bilang. No, kung titingnan mo, tumaas siya ng parang ima-minus mo. Minus mo yan, magiging 0.26B. Etong 26 na yan, 26% yan pagka minove mo. No, 0.26. 1 to magiging 26%. Okay? So, yun na, or 1, no? Very good, tama, Sir Pao, no? Galing ka sa 1, no? Di ba yung binay may invisible na 1? So, parang 1.26 minus 1B. No? Kaya natin nakuha yung 26 or 26%, no? Very good, no? Okay? Ito ha, sasabihin ko lang kasi
Pwede nyo rin naman ng ganyan kung ayaw nyo gamitin yung formula natin, no? Pwede mo naman siyang idiretso ng ganito, di ba? 140, 1.4b times mo agad ng 0.9. Nasa sayo na yon, no? Kung ano yung trip mo, no? 0, 6. Multiply mo na siya ng ganito kasi ibig sabihin nito, nagets mo na siya. Ibig sabihin meron ka ng prior knowledge, no? And then 1.26. Kung shortcut yung alam mo, go lang, no? Plate pumasok. Aray. Hindi, marami pa. Okay? Sa mga magulit, marami pa naman tayo, no? Ito pa. Okay? Marami yan. 20 items siya na puro discount tsaka markup. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Mamaya, simple interest. Saan po galing yung 1 point? Mamaya, meron tayong mga XR. Naano ko na. Hindi, marami pa tayo, ha? Marami pa. Sige, Paul, mag-stay lang kayo, no? Uulit naman yung mga tanong dyan. An article is marked 800 and sold for... What is the rate of discount? Mamaya, marami pa tayong ganong example. Para hindi na natin muna uulitin. Okay? Meron pa tayo niyan. May ganyan pang example, marami pa. Okay? Pang anong grade to? Anong grade ba to? Sir po, saan ito tinuturo ngayon? Hindi ko alam kung saan ito tinuturo ngayon eh. Tinuro sa amin to siguro mga high school. Junior high. Hindi ko alam kung anong grade. Okay? Okay, marami na nagsagot. Let's answer this one. No? An article marked 800, no? So, ibig sabihin, ang binebenta nila $800, no? And sold for $680. So, nabenta siya, ibig sabihin, binigyan siya ng discount, no? Ang, pag ako tinanong kasi, ibig sabihin, hindi, yung dapat yung mga viewers natin ngayon, no? Okay? Ma-minus mo muna. Alamin muna natin kung magkano yung discount na binigay sa kanya. Kung magkano dollars, no? Dollars muna. So, 0 minus 0, 0. Magiging 10. 10 minus 8 magiging 2. $120 ang diniscount sa kanya. Okay? And then, gagamitin mo itong formula natin na PBR. Okay? Bakit ko lagi ginagamit to? Kasi ito, may iwasan mong malito. Magiging guide mo kasi yan. Ha? Hindi mo kailangan mag-trial and error dito, ha? Grabe ka basic. Sorry naman kung basic na pag masyado na magaling, gaganyanin nyo lang, oh. No? Pipindutin nyo yung iaangat nyo lang na isang ganyan, no? Dito, nag-i-stay dito yung mga gusto matuto. Okay? So, ngayon, PBR, ito, tawag natin dito is percentage. Ginagamit natin pag merong about sa percent. Okay? Pag meron tayong mga percent na ganyan. Okay? Bakit? Kasi itong rate, ayan yung meron nakalagay. Yes, pwede ito sa civil service, no? Okay, yan yung mga percent. Pero ito, dapat i-decimal mo. So, dapat marunong kang mag-convert ng percent to decimal or decimal to percent. Okay? So, ngayon, itong percent, ito yung parte nung kabuuan. Ito kasi yung base mo, whole yan, no? Okay? So, whole. Okay? Dito sa problem na to, yes, ito rin yung triangle method. Tama, thank you, Sir Pao, no? Okay? Ngayon, etong whole na to, ito yan siya. Yung, tawag dito, yung kabuuan mo, ano ba yung kabuuan mo dyan yung unang-una? $800. No? Tapos ito naman yung diniscount sa'yo. Ayun kasi hinahanap natin, yung rate ng discount, no? Okay? 120 yung diniscount mo sa kanya. Magkano yung benta mo? 800, di ba? Okay? So, magiging ganyan yung formula mo. Kasi nawawala yung rate. Yun nga yung may percent. Kasi nga, ayun yung hinahanap po. Rate of discount. Ngayon, ito yung discount mo, 120. Ito yung binenta mo, yung talagang supposedly benta mo. So, gagawin mo, divide ko lahat ng 100, ng 800, no? Okay? So, ang mangyayari doon, 120 over 800 equals R. Ngayon, pwede ko naman silang tanggalin yung dalawang zero niyan para lumiit siya, no?
Bakit natin ilo-lowest term? Para mabilis natin siya ma-divide, no? Pwede rin yan yung 600 over 800. Kaso nga lang, hindi discount yung makukuha ninyo dyan, ano? Ang makukuha nyo dyan is yung natirang pera, natirang siningil sa kanya. Hindi percent ng discount yung makukuha nyo agad. Kapag 680 yung ginamit nyo over ito, iba, no? So, ngayon, tama yun, magiging 100 minus 85 yan, magiging ganyan. Okay, so, ito nadidivide dyan ng 4, nadidivide ng 4, para lumiit lang. Magiging 3, magiging 20, no? So, ngayon, divide na natin. Ilang 20 makukuha ko sa 30? Wala. Dagdagan ko ng decimal dito. Okay, so ilang 20 makukuha ko sa 30? Isa lang. Multiply mo, magiging 20. Okay, so magiging 10. Okay? Dagdagan ko pa ulit ng isang 0 para matapos yung ating pagdidivide. So, ilang 20 makukuha ko sa 100? 5. Multiply mo, magiging 0 na. So, 0.15, move ko ng dalawa para maging percent. Yun na yung magiging 15%. No? Very good. Okay? So, yun siya, no? Okay? Sige. Pwede nyo hey, thank you po, Sir or Ma'am Clarky 5, no? Thank you po sa pag-send ng rose. Tag-top, no? Thank you. Okay, yung mga magiging screenshot nyo na ngayon. 5, 4, 3, 2, 1. Go. A dealer bought a machine 2,000. Market 25% above cost and sold it at 10% discount on the mark price. What's the selling price? Divide part. Dito na lang, sa susunod na lang, no? Meron pa naman tayong given doon. Yung pagdi-divide. Okay? Meron pa tayo doon, ha? Stay lang kayo dyan. Marami yun, paulit-ulit kasi to, no? 20 items naman to. 2250, Sir Pao. Ito yung good side ng TikTok. Thank you naman, no, Sir Alan, no? Oy, Sir Marvin, good evening. Lagi tayong live, ha? No? Lagi, every night. Nagawa ng paraan, ulan, bumabagyo ba? Ano ba? Ang lakas ng ulan, no? Let's answer this one. Ilan naman nagsagot? 4. Ayan na, 5 na. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Okay, a dealer bought machine 2,000 and marked 25% above. Oh, gamitin natin itong formula na to. Okay? Ayan na. O, sa mga hindi nakakasunod, ito na yung pagkakataon para sumunod, ha, sa ating, ano man tawag dyan? Dito, sa ating isa-isang pag-explain nito, no? So, ito P, percentage. Ito yung part. Ito yung whole. Initial whole price, initial price, principal, ano pa ba? Initial, principal. Ano ba yung isa kong ginagamit na term dyan? Basta yan. Tapos ito naman, yung percent, no? Yung naka-percent. Gagawin mo lang siyang decimal. Yung base yan, no? Very good. Gagawin mo siyang decimal. Okay? O, ngayon, tinan mo. Sabi niya, yung dealer o yung nagtitinda, bumili siya ng machine 2,000. Itong 2,000, syempre, ito yung initial value mo, di ba? So, kung gagamitin mo yung PBR mo, ayun yung 2,000 yung base. Kasi nga, ayun yung original value. Original. Ayun yung original. Thank you, Ma'am Cha, no? Okay? Ngayon, yung R mo, ano yung R mo? Sabi mo kasi, di ba, itong 2,000, originally, 100% yan. Kaso nga lang, dinagdagan niya eh. Siyempre, alam nga naman magpatalo siya. Dinagdagan niya ngayon ng 25%. Okay? So, dinagdagan mo, naging 125% ka na. Okay, ngayon, move ka ng dalawa para maging decimal. Pa-left. Move ka para magiging 1.25. Gets ba? Okay, yun na yung naging bago nating rate. No, yun na yung rate niya. 1.25. So, anong pina yung makukuha mo? Yung pina makukuha mo, nire-represent niya na yung merong 25% na markup. Kasi nga, ang ginawa mo, no, naging 125% na siya. Nai-gets ba? Okay, thank you sa mga nag-follow sa atin. Ito na siya ngayon. Bali, ang makukuha pa lang natin dito, yung merong markup na 25%. O multiply natin ngayon. Di ba?
2,000 tapos 1.25. Okay? May shortcut dyan. Pwede kang mag-move ng tatlo kasi 2,000. Yes, lagi 100% yung start. Oy, okay lang, ma'am or sir, kang ko na. Okay, move ka. 1, 2, 3. Pwede yun, no? Tapos i-multiply mo sa 2. Pero syempre, gusto ko ipakita yung paano ba mag-multiply, no? Ng may decimal. Okay? So, 1.25 multiply mo 1 5 times 0 0 5 times 0 0 times 0 magiging 5 times 2 magiging 10. Ito naman 0 0 0 2. Tapos dito naman 0 0 0 2. Dito ko na lang lagay 1 0 0 0 3. Tama ba ako? 2. Tama ba? Nagkamali sa 2 times 2. Ay, 4 pala. Oo nga, no? Sorry. Yun, buti. Thank you. Ibig sabihin may nakikinig sa atin, ano? So, magiging 5 ba? 2.5, no? Tapos, 2 decimal to, kaya magiging 2. So, ang sagot natin is 2.5. Okay? So, 2.5 na. Burahin ko na. Okay? Ngayon, 2.5 na yan. Mula sa 2,000, naging 2.5. Minarka pa niya eh. No, minarka pa niya ngayon. Siyempre may bumibili, 'di ba? Ang ginagawa mo diyan, sasabihin mo, "Sir, baka pwede naman bigyan mo ako discount." No? Bigyan mo naman ako ng 10% discount. No? So, ito na yung bago niyang tinitinda sa iyo, 2.5 na. Okay? Ngayon, kung 2.5 'yon, tiin mo na lang yung sa apat, then add up. Yes, pwede yan siya, Miss Edsa. Thank you po. No? Ngayon, itong 2.5, pwede mo naman na siyang diretsuhin na ano ba ang 10% ng 2.5? Ilang percent yung 2.5? No, alam mo na yan na kasi dinidivide lang natin ng 10. No? So, pag dinivide mo sa 10, ang makukuha mo is 250. Okay? Ngayon, 250. Ngayon, ima-minus mo na lang. Okay? Minus mo, 250 na diniscountan ka niya. So, 0. Basta pera, mabilis tayo dyan. Di ba? Magaling tayo dyan. Magiging 5. Tapos ito naman, magiging 4. Magiging ilan? 2. Tapos magiging 2. Ito na yung sagot. Okay, 2, 2, 5. Ngayon, kung hindi nyo naman bet yung ganyan, sige, pwede nyo i-SS, no? Kung ayaw mo naman ng ganyan, sa ginagamit natin na PBR, ganito nangyayari doon. Kung binigyan ka kanina ng discount na 10%, mula sa 100%, magiging 10, minus mo yan, magiging 90% ka na lang. Tapos mag-move ka ng dalawa pa left, magiging 0.9. Okay? Ngayon, yung gagamitin mong birito, ito, yung 2.5. No? So, P equals 2.5 times 0.9. Okay? Pakita ko lang yung isang solution, no? Kasi, syempre, baka ang gawin sa inyo ng teacher ninyo, ipakita mo yung solution, no? Minsan kasi, may mga teachers na, kung anong gusto nila, kung anong ginagawa nilang solution, ganun din yung gagawin mo. Meron yan, imposibleng wala, no? Okay? Hindi nawawala ng ganun, ano? Kasi ako na-experience ko eh. Okay, ilang decimal? Isa. Okay? 2.5. Okay? Pag-usapan pera. Mr. K. Nag-gets ba? Ayan, si Sir Pao sasagot. Buti na lang. Okay? Ulit. 2,000. Minarkapan ka ng 25%. Kaya ka naging 2.5. Okay? Ngayon, diniscountan ka ng 10%. Kaya naging 2,250. Pwede sa engineering economics, no? Ito yung mga basic ng engineering economics. Mga siguro first 3 weeks, no?
Okay? Next, number 5. Ay, sa mga bago, ito nga pala yung ating no. Dito kayo na-upload yung yung mga full tutorial kung na-miss out ninyo. Ito naman is dito yung ating reels, dito naman yung ating live. I-follow nyo lang Sir Toko. Ako din yan ha, sa lahat ng mga yan. Actually, ito nai-scan yung mga yan. Try nyo i-scan. Nai-scan yan. Okay? So, proceed tayo dito. Huwag kayong mag-alala kung na-miss yan. Mag-stay lang kayo. Lahat naman yung paulit-ulit yung tanong. Iba-ibang situation lang. Follow lang kayo ha. Pang business math po yan kasama sa accountant. Hindi pa tayo nag-ito engineering economy eh. Ito naman kasi is general yung mga tanong dito. Hindi siya specific na subject, no? Kung ano lang yung naisip ko na topic, yun na lang yung ituturo ko. Kasi alam ko naman, makakatulong to sa CSE, sa UPCAT. Actually, sa NMAT ba, yung sa may mga mag-teach, mag-doctor, pwede rin yan eh. Kasi general naman yung tanong. No? So, pwede rin siya. Okay? Kung ano ba yung sa mga mag-aabogado, meron din yata to, hindi ko lang sure na. The cost of the price of an article is 350. If 20% profit, if the profit is 20% and the discount is 10%, find the mark price. Ito medyo mahirap yung tanong. Sige nga, try nyo nga ito, medyo mahirap yung tanong natin. Ano? The cost price of an article yes, Jarbaw. No? The cost price of an article is 350. If the profit is 20% and the discount is 10%, find the... Medyo confusing nga yung tanong na to, no? Kung mapapansin ninyo. Kasi dito yung ginamit mo na profit, no? Hindi mo alam kung na-minus na siya ng 10% yung 20% na profit na yan or hindi pa. So, just to be clear, i-ano na lang muna natin yan. Ayun yung, kunyari, dagdagan mo muna ng 20% discount, ay ng markup, and then minus mo ng 10%. Medyo mahirap siya, no? $378. Bala na. Oy, nga pala, kumuha pala. Nanghiram pala ako ng book. Wait lang, no? Sige, sagutan nyo muna, ha? Bigyan kayo ng oras. Ito ba yun? Power of C. Ayan, nanghiram ako ng book sa kaibigan ko. Hindi ko alam. Basta, stat. Ano ba to? Pang K-12 to eh. Tanggalin ko na lang yung ano. Ayan siya, oh. Para sa susunod, meron tayo. Ay! Babe, good evening. Yun yan tarong babe ko yan. Ayan, tinan nyo yan, oh. Follow nyo yan siya, ha. Prob. Stat and prob. Kasi naman hiniram ko isa pa. Para may dagdag akong ano. GenMat. Ayan, para may dagdag akong reference. Aso nga lang, pag ganito kasi mahirap intindihin kasi English. Subject sa senyora. Yes. And then meron ako isa dito hiniram. Isa pa. Ito. Ano ba to? ABM ba yan? Integral? Nag-integral ba kayo? Ito yung pinakayo ko na pinakayo ko na ano eh. Pinakayo ko na subject sa ano. Hiniram ko lang siya. Kasi magawa ko ng book tags Tagalog. No? Anong sagot na? Let's answer this one, no? Okay. Gamitin mo PBR. Ito, gawin mo muna 20% discount ay profit ka muna, no? So, pag nag-profit ka, ibig sabihin nag-markup ka, no? So, 100% yon, dagdagan mo na 20%, magiging 120% siya, di ba? And then,
gawin mong decimal kasi gumagana lang to kung decimal, no? So, hindi siya gumagana yung may percent. So, decimal mo 1.2. Okay? So, kunin mo muna P, tapos yung base mo 350, tapos 1.2. Okay? Ngayon, 350 times 1.2, 0, multiply mo yung 0, diba? Tapos to, 0, 1, nagiging 6, 7, and then meron kang 0, 5, 3, 0, 0, 2, 1, 4, tapos isang decimal lang yan, no? So, gawin mo, magiging 420. Okay? Ngayon, 420 na siya. Mark up. Yung ganyang mismo. Okay? So, 420. Okay? Ngayon, kaso nga lang, discount ka, and the discount is 10%. Find the mark. Same po ba yung markup tsaka mark? Magkaiba? Oh, mahirap kasi yung tanong. Hindi, ito yung nakakalito dito kasi yung profit niya, dapat kikita siya ng 20% eh. Mark price and wala pa, hindi pa tapos. Kasi nga dapat ganito yan, no? Kaya tinanggal ko tong tanong na to eh. Pag mga nakakalito, oh, di ba 420? Di ba 420? Wala pa, hindi pa tapos eh. 420 na, ito na yung minark mo siya ng 20. Dagdagan natin, maminusan natin siya 10%, no? Okay? Ngayon, 100% kasi yun, diniscountan ka ng 10%, maminus mo. Magiging 90%. Move ka, 1, 2.9. Okay? Dito, yung beam mo is 420. Tapos yung R mo magiging 0.9, no? So, 420 times 0.9. Supply mo 0, 8, 1, 30, 7, isang decimal, 378. Shish, yung mark, yung benta pala. Won't it be 350? Kung di-discountan nyo ng selling price, wala sa choices ang sagot. 460 dapat. Ang laki naman sobra. No? So, ito lang talaga siya, dapat, no? Kasi ito, medyo lang magulo kasi itong profit, no? Grade 6 ba? Hindi ko sigurado kung grade 6 eh. Sir Josh, hindi ko alam. No? Kung grade 6 ba to. Pero alam ko, nasa about sa mga economics, mga ganun to. Business math, ganun, math of investment. CSE, bawal sa CSE. Yung calculator. Ayun, nakalagay. Bawal po ba sabi ni ChatGPT? Ano sabi ni ChatGPT? 466? Naman hindi ang discounted. Mark price lang naman hindi ang discounted. Ay, ganun ba? Find the mark price. Ano sinabi yung mark price? Hindi ko alam eh. Ganun ba ibig sabihin ng mark price? Hindi ko alam ah. Okay? Pero kung mark price yun yung 20%, yun na yun. Okay? Ano, linawin muna natin, no? Okay. Hindi ko sigurado, no? Kasi hindi ko naman alam yan, eh, no? Kapag kayong mark, ano ba sabihin ng mark? Minar ka? Kung yung mark price yun, di included. Ganun ba? O, sige, di 420. Okay. Kung yung mark price, sinasabi nyo na hindi siya, ano nga ba sabihin ng mark? Hindi ko alam eh. Pang partner price yun, yung mark. Hindi ko alam. Basta, kayo na bahala doon. No? Market price yata. Increase yan. Ibig sabihin, hindi natin isasama to. O bonus na lang.
Hindi, joke lang. Mark price 350 and sir 20% above. Okay. Sige, kung yun ang definition, hindi ko alam eh, no? Mark price. Ito yun, 20% lang, edi for 20. Hindi ibig sabihin, kung ito may tawag dito na discounted price, edi ma-minus natin. Wala na yun? Basta, yun na yun siya.